context ng James. At kasi dito nababase lahat yung konteksto nito, yung kanyang mga isinulat. Ito pong si Santiago, James sa Ingles, ito po ay kapatid sa laman ng ating pong Panginoong Jesus. Okay? Ito yung personality ni James. At isa siya sa taga-usig ng Panginoon nung siya ay hindi pa mananampalataya. Kalaban ito ng Panginoon sa Kristo. Okay? Palagi niyang pinutulig siya ng Panginoon during that time. Isipin niyo yan, kapatid sa laman ng Panginoon, pero ang tingin niya sa Panginoon ay mayabang. Alright? So, ito yung konteksto. Pero nung si James ay na-born again, nakakilala siya at kinilala niya ang Panginoong Jesus na tagapagligtas at Diyos. Naintindihan niya yung pagka-Diyos ng Panginoong Jesus na kanyang kapatid sa laman. At naunawaan niya, siya po ay naligtas at naging kabahagi siya ng malaking gawain ng Panginoon. Kung ating titignan ang buhay po ni James, nung siya po ay na-convert, siya ay naging leader ng mga mananampalataya. Actually, si James ay isa siya sa mga namumuno sa iglesia sa Jerusalem. Tinitingala yung si James, kinikilala siyang isang leader. Especially, makikita niyo yung mga taga-sulat, alam nila na si James ay kapatid ng Panginoon sa laman. And at the same time, yung kanyang leadership is very encouraging. At kung ating titignan din yung mga manunulat, kasi ito si James ay isa pong mananalangin. Okay, siya po ay binansagan na a man with a camel's knee. Yan ang bansag sa kanya. Bakit siya binansagan na a man with a camel's knee? Kasi palagi siyang lumulubod sa Panginoon sa pananalangin. Diba yung camel ro, ganyan? Palaging kinahal nyo na yung tuhod. Okay, pakita nyo nga yung mga tuhod niya. Hindi nga. Alright? Diba? Baka tayo kasi pagka mananalangin tayo, yung pinaka-comfortable pwesto ang gusto natin, di ba? Di ba? Kung ganito, nakakangawit ito. Ganito na lang. Opo, minsan, mahiga. Alright? But James, he always kneeled. When he prayed. The title of the message this morning is God's Abounding Grace. At ito po ay titignan natin sa isang text, and we will consider some other texts dito po sa ating pong pag-aaral po na ito. Open with me in the book of James, chapter 4. Verse number 6. Now, balik tayo dun sa context. Ito pong mga Kristiyano na kanyang sinulatan ay under persecution nung sila ay naging mananampalataya. Sila po ay nasa ilalim ng matinding pagsubok ng pananampalataya. Okay, good morning tayo. Sila ay napapailalim sa matinding pagsubok ng pananampalataya. Pero nagpapatuloy sila. Tingin kayo sa akin. Okay? Nasa ilalim sila ng matinding pagsubok ng pananampalataya. Nandiyan dyan na
Kristo. But still they became, at hindi lamang yun, dahil sa ganong sitwasyon, itong si James, sumulat sa kanila para sila ay lalong palakasin pa. Ano ang kanilang pagsubok? Pagsubok sa pananampalataya. Pagsubok dahil sumusunod sila sa Panginoong Jesus. Nakapanganib ang kanilang buhay dahil sa pananampalataya. E alam niyo, ang pagsubok natin ngayon, hindi ba? Pagsubok ng pananalapi. Okay? Pagsubok ng pamilya. Yan ang mga personal eh. Wala bang pagsubok ng pananampalataya dyan? Yung dahil sa paninindigan mo kay Kristo, inuusig ka. Hindi ba? Ayaw natin yun eh. So medyo i-upgrade naman natin yung ating pagsubok. Hindi ba tayo? Pataasin naman natin yung pagsubok ng pamilya, pagsubok ng pera, pagsubok ng karamdaman. Normal na lang yan eh. Tama? Maski unbeliever, naranasan yan eh. Pero yung pagsubok sa pananampalataya, yung kahit anong mangyari, naninindigan ka. Kahit anong mangyari, hindi ka natitinag sa Panginoon ako. Ito ang laman ng sulat ng James. In verse number 6, he says, "But he giveth more grace." Nasa gitna sila ng pagsubok sa pananampalataya. James said, "But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble." Tayo po ay tatayo. Manalangin tayo saglit. Ama namin Diyos na nasa langit, Diyos namin sinasamba, Diyos namin pinaglilingkuran, Diyos namin inaawitan, Diyos namin dinadalanginan. Kayo ang Diyos ng Biblia na siyang nagpakilala po sa amin sa pamamagitan ng mga sinasabi nito. Salamat, Panginoon, meron kaming Bible na siyang tinutunghayan para malaman namin ang inyong kalooban sa buhay namin. Panginoon, maaari po ba? Sa maliit na talata po ito, sa ayon sa konteksto ng pagkakasulat, kami po ay kausapin ninyo. Kami po ay reviewin ninyo. Kami po ay ituwid ninyo, Panginoon, upang maalis ang aming kaibangan sa inyong harapan. Upang maalis ang aming pagmamataas sa inyo at madala kami sa pagpakumbabaan bilang iyong mga anak. Panginoon, gamitin po ninyo ang inyong mga salita sa pamumuno ng inyong banal na Espiritu na sumugat ito sa aming mga puso at magpagaling din naman ng aming mga karamdamang espiritual. Pagpalain ninyo ang mga aral na hindi gagamitin ngayong umaga. Mamuna po ang banal na Espiritu na siyang magiging tagapagturo po namin lahat. Ama, muli, pakitunghayan ninyo ang aming puso. Anuman ang nakikita ninyong dilim, anuman ang nakikita ninyong kasalanan, anuman po ang nakikita ninyong kayabangan, Panginoon, i-release po ninyo. At tulungan po kami lahat na makalapit kami sa trono ng inyong biyaya upang amin po masusumpungan ang inyong pagpapala, ang inyong grasya na nagmumula sa inyong mga salita. O aming Diyos, marami pong salamat. Hanggang sa katapusan po ng aming pong pagsamba, kayo po ang pumagitna. Salamat sa mga panauhin po namin na narito na nagpapatuloy. At alam namin walang ibang dahilan kung hindi ang makinig ng mensahe ninyo at ang salita ninyo. Patibayin po ninyo kami lahat sa pananampalataya sa pamamagitan ng salita ninyo. Salamat sa mga bata po tinuturuan sa itaas. Tuloy kayo po magbukas ng kanilang puso at hayaan ninyo sa kanilang murang edad na ito ay makitanim sa kanila ang pagkatakot sa inyo. Makilala nila sa kanilang murang kaisipan ang
ang Panginoong Kristo na siyang nagbayad para bayaran ang kasalanan. Ama, salamat po. Purihin kayo, maging sa mga kapatid na nasa live streaming. O Diyos, abutin niyo din ninyo sila. At hayaan ninyo, Panginoon, na masusubukan ng bawat isa sa amin ang kayamanan ng inyong awa at biyaya. Sa pangalan ng Panginoon namin Jesus, itinanalangin po namin ito sa inyo. Amen. Makaupo na po ang lahat. God's abounding grace, ang nag-uumapaw na biyaya ng Panginoon. Saan po natin pinuna yung title na yan? Doon po sa first phrase ng verse number 6. The word more. Okay? Kaya ang sabi natin, God's grace is abounding. Why? Because James said, God's grace is He giveth more grace. Amen? Now, again, ang aralin po natin is teaching and preaching. No, sana hindi kayo aantukin. Nandiyan ba kayo? Husto ba ang tulog ninyo? Sabi, oo. Yung iba, hindi. Buti pa kayo. Husto ang tulog. Pero ano pa man yan? Sikapin nating maintindihan natin ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Now, dito, let us have some observation. Kanina, naibigay ko na yung pinaka-book context nito. Now, bababa tayo doon sa isang verse na ito. Dito sa passage, James chapter 4, verse number 6. Marami tayong mapapansin dito as we meditate the passage. Unang-una, mapapansin natin na merong dalawang tao na dinidescribe. Tama? May dalawang tao na dinidescribe. Sino yung una? The proud. Okay, yung mga mayayabang, bantay tayo lahat. Okay. Mayabang ka ba? Sagot. Ha? Hindi. Kita mo, nagyabang ka na. Okay? Unang-unang pinag-uusapan dito, dinidescribe yung proud. Now, the word proud means, ang sabi ng dictionary, appearing above others. Maraming ganyan. Iniisip nila, mas magaling sila sa iba. That is proud. Yun yung sinasabi dito. Appearing, above others. Umaasta siya na mas mataas siya kaysa sa iba. Naunawaan ba? So, appearing above others. Ang sabi pa ng dictionary, it is descriptive of someone who thinks they are better than others. Ito raw ay tumutukoy, ang sabi ron, o inilalarawan nito, ang isang tao na iniisip niya, better siya kaysa sa iba. Nangungusap ba ito sa atin? Minsan ganyan tayo eh. Tama? Naisip natin, mas okay ako dyan. Mas magaling ako dyan. Are you with me? So James not only speaks of proud, in other words, sa ibang salin po yan, haughty, mayabang. Hindi lamang po yung ganyang uri ng tao ang dinidescribe dito. Pangalawa, he speaks, isa pa, humble.
Ay, ako yan. Di ba? Teka muna, ililipat kita dun sa proud. He speaks of a humble person. A humble, ito yung kabaliktaran ng proud. Okay? Saan? Sa kanyang attitude, sa kanyang action. Nandiyan ka ba? So, ibig sabihin, makikita natin dito, pinagpala ng Panginoon yung humble, hindi ba? So, masasabi natin that yung humble, yung blessing niya, ay sa puso napupunta, hindi sa ulo. Nakukuha ba? Tama, kasi maraming pinagpapala dito, napupunta sa ulo yung pagpapala. Tama? Kaya pag napunta sa ulo yung blessing, na galing sa Panginoon, grasya ng Diyos, napunta sa ulo, ang nagiging epekto nito, yumayabang. Pero ang sabi rito, yung mga nagpapakumbaba, mapagpakumbaba, okay? Humble, with what? Yung humility ng Espiritu. Yung kanilang pagpapala, sa puso nila nilalagay. Okay? Isa pa na ma-observe natin dito. James not only described both the proud and the humble, but also he describes how God feels sa dalawang tao na ito. Ano yung damdamin ng Diyos sa kanilang dalawa? Sinabi niya dito. Unang-una makikita natin diyan, sinasabi ni James, how God brings down the proud. Tama ba? Paano binababa ng Diyos? Kasi ikaw may habang ka. Ibababa ka ng Panginoon. So dito sinabi ito ni James. Anong sabi niya? God resisted the proud. Meron akong gustong maintindihan natin dito. Yung word na resisted. Ang sabi, yun daw mayabang, yung proud, yung haughty person, ang damdamin ng Panginoon sa kanya, sabi ni James, God resisted the proud. The word resist or resisted is a military term na ang ibig sabihin, mabigat po, to battle against. Okay? Alam nyo naman, pag sinabing to battle against, ibig sabihin, kaaway kita. Tama ba? So, in short, God is always in battle against the proud. Hindi lang, basta, tatanggihan kita, hindi. Kaaway ka ng Diyos, magmayabang ka. Tama ba? Since kaaway ka ng Panginoon, wala kang makukuha ang pabor. Kaaway kita eh. Ang yabang-yabang mo eh. Do you understand? At sabi pa sa ibang sulat, ibang mga verses ni James, ibababa ka ng Panginoon. He will bring down the proud. Nagpapakamataas ka, ang Diyos ang magbababa sa iyo. Okay? On the other hand, yung humble, itinataas naman ng Panginoon. Tama ba? Kasi ang sabi ron, God battle against the proud, and He giveth grace unto the humble. So ang Diyos ang nagtataas sa Kanya. Tama? We read in James chapter 4, verse number 10. Go to verse number 10. Anong sabi ron? Humble yourselves in the sight of the Lord. Ano yung susunod? And He shall lift you up. Tama ba? Itinataas ng Panginoon yung mga nagpapakumbaba. Whereas, yung mga nagpapakataas, ibinababa ng Panginoon. So masasabi natin,
that God battles the proud, but blesses the humble. Saan ka dyan? Anong mas gusto mo? Ha? Yung mga mayayabang kaaway ng Panginoon, pero yung mga nagpapakumbaba, pinagpapaala ng Diyos. Ibinababa ng Panginoon yung mga mayayabang, pero yung mga nagpapakumbaba o yung mga mapagpakumbaba, ang Diyos ang nagtataas sa kanila. Naunawaan ba? Ano? Ito po yung gusto kong maintindihan natin bago tayo dumako sa ating pinaka-main na aralin natin. And James also states in verse number 6, ang sabi niya, God gives grace to the humble. In 1 Peter chapter 5, verse number 5, next book. Punta kayo sa chapter 5. Ang sabi niya dito, now look at this. And I will drive a point here regarding humility. Now listen very carefully. Kasi pareho sila ng kino-quote dito pagdating sa Old Testament. Okay? In verse 5 of 1 Peter chapter 5, ang sabi rito, likewise, ye younger. Sino yung kausap? Pause muna tayo. Sino ang kausap? Oh, mga bata, mga kabataan. Likewise, ang sabi ron. So, meron ng unang tinalakay. Hindi na muna natin pupuntahan yon. Okay? Gayon din naman, kayo, na mga kabataan. Oh, marami tayong mga kabataan dito. Okay? Kasi, alam niyo dahil doon sa persecution nila, meron silang kaguluhan na. Kaya nagpapaalala ito si James. Alright? Ang sabi niya, gayon din naman kayo mga kabataan. Now look at this. We're talking about humility. Okay? Now, young people, kayong kausap dito. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Magpasakop kayo. Saan? Sa mga mas may edad sa inyo. Hindi pinag-uusapan dito yung ilang taong ka ng Kristiyano. Hindi po. Ang pinag-uusapan dito, yung age bracket ng mga mananampalataya. He is addressing the young ones, the young people. Ano ang obligasyon ninyo para makita ninyo ang humility sa inyo? Magpasakop kayo sa mga nakatatanda. Hindi porke alam mo na mas magaling ka, okay? Ang tingin mo sa mga nakatatanda, tama, binabaliwala mo lang. No, guard your attitude. Young people, irespeto ninyo ang mga tao na nakatatanda sa inyo dito. Tama? Pag pinagsasabihan kayo, huwag kayong umasta na para bang kasing edad nyo lang sila. I'm very serious with this matter. Kasi respeto ay napakahalaga sa tao. Nakukuha? Kaya ko ito tinatalakay kasi ang daming mga young people ngayon, sobrang yayabang. Hindi na nila tinitignan kung sino yung kausap nila. Hindi na nila tinitignan, wala akong pakialam dyan, basta ako, this is my position. Okay, tandaan mo, inuutos sa Biblia, magpasakop ang mga kabataan sa mga nakatatanda.
When somebody corrects you, accept it. Tanggapin mo. Maaaring tinamaan yung ikaw. Huwag kang mag-react. Just follow. Ano yun? Ito yung sanhi ng maraming kaguluhan eh. Tama? So, ang sabi dito ni James, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you, be subject one to another. So, tayo naman, na mas nakakaedad, makitaan din tayo ng respeto. Kahit ng mga bata ito. So, there is a proper way of correcting. Are you with me? Ang sinasabi, palagi, huwag natin silang hiyain. Tama? Huwag naman nating sasabihan sila lantaran sala. Maraming nakakarinig, no? Pero kung ikaw, kabataan, kinokorek ka, na, okay, sumunod lang. Tama naman yung pagtutuwid eh. Nakukuha ba? Patahimik kayo. Anong gusto niyo, Pastor? Sumigaw kami. Amen? Ayan. So, ang sabi, one to another. Bakit? For God resisted the proud and giveth grace unto the humble. Sapagkat, kaaway ng Diyos ang mayabang at pinagpapala niya naman ang mga mapagpakumbaba. So as we see this passage, the key of God's blessing is humility. Are you with me? Kababaan. Walang kwenta ang talino kung bastos ang isang tao. Tama? Kahit ikaw pa ang pinakamagaling, pag wala kang pagpapasako, okay? Sa isang salita, bastos ka. Itapo mo sa basura. Yung karunungan. Walang kwenta yan. Wala kang mararating. Kasi maraming mga kabataan ngayon ang ganito. Wala pang pinatutunayan ang yayabang na. Tama? Notice that both Paul, James, and Peter was quoting the same Old Testament passage in the book of Proverbs 3:34. Pag yan po ay tinugay-gayin ninyo, dadalin kayo niyan sa Proverbs, sa sulat ni Solomon. Ang sabi ng Proverbs 3:34, surely, okay, he scorneth the scorners, but he giveth grace unto the lowly. Pareho ang kanilang kino-quote na talata. Now, this morning, I want us to think about the abounding grace that God gives. Okay? Yung pong nag-uumapaw na biyaya ng Panginoon na ibinibigay. There is a hymn. Ang title po niyan ay He giveth more grace. Ito'y hindi ko alam awitin. Pero, nagustuhan ko yung mga lyrics. Siguro si Brother CJ alam niya ito. Kinopya ko yung lyrics. Ang sabi ng lyrics, He giveth more grace as our burdens grow greater. He sendeth more strength as our labors increase. He added affliction, to added affliction,
He added mercy. He added His mercy. To multiply trials, He multiplies peace. When we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed, ere the day is half done, when we reach the end of our hoarded resources, our Father's full giving is only begun. Ganda, hindi ba? His love has no limits. His grace has no measure. His power has no boundary known unto man. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth, and giveth, and giveth again. Amen? Ang katotohanan, mga kapatid, God gives us abundant grace. Kuminsan hindi natin napag-uunawa yan eh. Ang tinitignan lang natin yung mga trials ng buhay. Diyan tayo nakafocus. We magnify those trials in our life. Na nakakaligtaan natin yung grasya ng Panginoon sa atin. Tama ba? So the truth is, God gives us His grace abundantly. Now, dito po sa sulat na ito ng James, let us consider some thoughts about the abounding grace of God. Ilang mga isipin ba, kaisipan, o ilang mga titignan natin tungkol sa abounding grace o nag-uumapaw na biyaya ng Panginoon. Unang-una, i-consider natin the personal ministry of grace. Yung personal na pagmiministeryo ng grasya sa atin. We're not talking about salvation. Okay, ang pinag-uusapan po natin dito is yung sustaining grace na meron tayo. Kasi yung saving grace, tapos na yun eh. If you are saved, na-settle na yon. At ikaw ngayon naligtas na, katulad nung pinag-aralan natin last time, hindi tapos ang Panginoon sa atin. Tama? Ang Diyos, katuwang natin sa pamamagitan ng ganyang grasya. Kaya nga, may mababasa tayong, for God will never leave us nor forsake us. And that is grace. Kanino sinasabi yung mga talata na yon? Sa mga mananampalataya, hindi siya iiwanan at pababayaan ng Panginoon. Yan ay grasya. Tama? And as you look that praise, I think that is in the book of Hebrews. That pictures the abounding grace of God. Yung nag-uumapaw na biyaya ng Panginoon sa atin. At yung grasya na yan, meron siyang personal, mini-ministeryo niya tayo personally sa ating buhay. So, as we look at grace dito po sa Biblia, makikita natin na ang biyaya o ang grasya ay nagmiministeryo sa bawat isang mananampalataya. Okay? And we have to see this. We have to understand this. That His grace is ministering to us in a personal way. Amen? Nakikita mo ba yan sa buhay mo? Na nagbiministeryo ang biyaya ng Panginoon? As James said, God gives us His grace. Ang sabi niya sa 4:6, He giveth more grace. Bakit hindi isang grace na lang? Ang sabi ron, He giveth more grace. Yung grace of salvation, isa na. So, ang dami pang more.
Nandiyan ka ba? Gusto mo ba maranasan yan? He giveth more grace. Ang Diyos nagbibigay ng hindi lamang grasya ng kaligtasan, but many, many more grace na nais niyang ibigay sa atin, na nais niyang magministeryo sa atin, na nais niyang pansinin natin sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Nang His grace is given to minister to us in a particular time, in a particular situation, in a particular needs. Okay? Nagbiministeryo yan sa atin. Sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang sitwasyon ng buhay natin. Nandiyan ka ba? Sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang sitwasyon ng buhay natin, sa napakaraming pangangailangan natin, nagbiministeryo ang grasya ng Panginoon sa atin. With this, let us think about how grace ministers to us. Paano? Nagbiministeryo ang Panginoon sa atin. Unang-una, grace ministers to us when we are at our lowest. Pag tayo ay dumarating doon sa tagpo na parang ibang kababaan na lang ating, diba? Nararamdaman mo ba yan? Dumarating ka doon sa tagpo na kung saan ay para bang down na down ka. Sino sa inyo hindi nakararanas niyan? Na-experience ko yan. Yung bang time na parang down ka talaga. Na merong nangyari na kumbaga, nakukuha ninyo yung gusto kong sabihin? I will give you some example. Yung nangyari kay Brother Nobem. Somebody died. Yung iyong loved ones. Alam nyo, ang masakit, nung ako'y nawala ang nanay ko, oo, masakit, mawala ng nanay. Nakaburol. Di ba? So, down din kami lahat. But, yung pinaka-lowest na nararamdaman namin, yung pag-uwi namin sa bahay, nailibing na. Pag-uwi mo sa bahay, wala yung nanay mo. That is the saddest moment. Hindi yung inilibing. Yung time na pag-uwi namin, at pag tinignan mo yung pwesto niya, wala siya. That is the saddest moment. Amen? Siguro sa atin, nararamdaman natin yan. Yung mga nawalan na ng mahal sa buhay dito. Si Brother Nobem. He is at his lowest. Tama? And I believe God's grace is ministering to him. Are you with me? Isa pang sitwasyon, yung bang, nagtatrabaho ka, bigla ka nawalan ng kliyente. Di ba malungkot yan? Tama? Yung bang tatrabaho ka, bigla kang padadalhan ng sulat. Tanggal ka na pala sa trabaho. Malungkot yan. Uuwi ka ngayon lungay-ngay. Kaya sabi ko nga last time, di ba? Huwag kayong magtitiwala sa trabaho. Magtiwala kayo kay Jesus. Okay? Ano pa? Ito yung kinukuha ko mga realidad ito eh. Ano pa? Yung bang nagpa-check up ka o nagpa-laboratory ka, okay, and then you pray, sana po maganda yung result. Pagkuha mo ng result, sabi ng doktor, naku, may cancer ka. O yung hindi maganda yung resulta, ang taas ng sugar mo, ang taas ng cholesterol mo, ang taas ng, di ba? Lahat puro mataas. Tama? That's the time na kuminsan. These are all realities na kung saan
ito yung mga common na kung saan naramdaman natin yung down tayo. God ministers to us, or His grace. Huwag mong kalilimutan na may grasya. Tama? Yung mga ganong bagay, hindi katapusan ng mundo yun. Nakukuha? Kaya kung minsan, maraming mga mananampalataya, makikita mo, parang magulo. Bakit? Kasi nakafocus sila doon sa mga nangyayari, nagpapadown sa kanila. Hindi nila natutunghayan na may ministeryo. Nagbiministeryo ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang grasya. Okay? Naiintindihan ba? I remember the book of Psalms in 143 verse number 4. Ang sabi nung talata sa aklat ng awit 143. Go to that passage. In verse number 4, ang sabi dito, therefore, my spirit overwhelmed within me, my heart within me is desolate. Now, kinuha ko yung meaning ng overwhelmed. Ang ibig sabihin, shrouded in darkness. Natatalukbungan ng kadiliman. Ang sabi ng salmista, yung aking puso ay lungay-ngay na lungay-ngay. Tama? Very discouraged. So meaning, the psalmist was at a very low point of his life. And it happens to us also. Nangyayari ito sa atin. As if everything that was happening was overwhelming and very discouraging sa buhay natin. Diba? Kuminsan sunod-sunod yung pagsubok. Katatapos lang nung isa, pagsubok na naman. Katatapos lang nung isa, discouragement na naman. Nandiyan ka ba? Lahat tayo, kabahagi nito. Walang excuse sa atin dito. Katatapos lang nung isa, eto na naman. Kanina lang katatapos, ngayon na naman. Ano ba yan? Tama ba? But do not forget that in such times, God gives us His grace. Huwag mong kalilimutan yun. Na sa mga ganyang sitwasyon, may grasya ang Panginoon. Ang sabi ng komento, listen, and I copy, grace lifts our weary heart and revives our broken spirit. Kaya sabi ko kanina, huwag mong i-magnify yung mga pangit na sitwasyon kasi hindi mawawala yan. Tama? Pag inisip mo ng inisip yan, isipin mo ng isipin, paguluhin mo ng paguluhin yung isip mo, umaga na, hindi pa tapos. Are you with me? But if you think of His grace, that grace is ministering to us, na sa kabila ng mga ganong pangyayari, natatanaw mo yung grasya ng Panginoon natatapos. Are you with me? Muli kang napapalakas. Nare-revive ang iyong pananampalataya. Yung espiritu mo nabasag.
binubuong muli ng grasya ng Diyos. Amen? Itong maging aral po ito sa atin. Maging aral ito sa atin. Kasi lahat tayo, lahat, maski ako, baka mas malaki pa nga yung trial ko sa inyo eh. Maski ako, hindi po excuse sa mga pagsubok, sa mga problema. Tama? So, ang sabi nung sumulat, grace lifts our weary heart. Ang tanawin mo yung grasya ng Diyos, kasi ito ang magpapalakas sa iyo. Okay? And grace revives our broken spirit. Totoo naman, na kapag ikaw ay may pagsubok ng buhay, hindi mo sasabihin, oh, saya ko. No. But when you look at grace, His grace, and that grace is not just a decoration sa buhay natin, but that grace has a personal, is ministering to us personally. Binubuo nito yung basag na espiritu natin. Tama ba? There is a poem of a known writer. Ang sabi niya, no one ever cared for me like Jesus. Nakuha niyo? No one ever cared for me. Nasa batbat siya ng mababa. But no one ever cared for him like Jesus. There's no other friend so kind as He. Tama, saan siya nakatanaw? Doon sa grace ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo. Are you with me? No one else could take the sin and darkness from me. No one else. Oh, how much He cared for me. Tama? Sino pa ba ang magkikare sa atin na mas higit pa sa matalik na kaibigan? Sino pa ba ang magkikare sa atin na mas higit pa sa pagmamahal na ibinibigay sa iyo ng tao? Walang iba kung hindi si Jesus. Ang biyaya ng Diyos. Amen? Kaya nga, palagi nating tatandaan that in our lowest moment, God gives us His grace to minister to us. Amen? At our lowest moment, God gives us His grace. Pangalawa, when we are at our hardest moment, dumarating tayo sa mga panahon na parang hirap talaga. Andiyan ka ba? O ako lang nakakaranas ng ganyan? Brother Albert, huwag mong kukurutin si Weng. Okay? When we are at our hardest moment, this is the reality of life. Dumarating tayo sa mga tagpo na, ang hirap naman. And we cannot deny that there are hard times na kinakaharap tayo sa buhay. Tama? May mga mahihirap na tagpo sa buhay natin. Hindi puro hayahay ang buhay. May mga mahihirap na tagpo na kung saan, kung minsan, kinakaharap tayo. Kung minsan, hindi minsan. Kung minsan, palagi. Tama? Para bang tuko na nakakabit na sa'yo yung hardest moment. Are you with me? May mga trials, may mga difficulties na tumatambad sa atin. Okay? May mga pagkakataon na yung mga bigat na yan, yung burden na yan, ay palaging dumadagan sa atin. Tama? Yung mga
cares ng buhay, nagbibigay sa atin ng, nagkakaroon tayo ng, nadidistress tayo. Tama ba? At kung ating pong titignan ang Biblia, we will see that in those times or in such times, these are beneficial to us. Okay, tandaan natin palagi yun. Hindi porke nagkaroon ka ng problema, bigat, kalaban kinagalaga ng Diyos. Hindi. Kung minsan, dapat din nating tanawin, yan ay benepisyo sa atin. Kaya wag tayong, manalangin na, Panginoon, wag mo kaming bigyan ng pagsubok, ha? Panginoon, maganda po, ganito lang kami palagi, ha? Pag nanalangin ka, Panginoon, wag mo kaming bigyan ng pagsubok, ha? Bibigyan ka ng pagsubok. Kasi magiging benepisyo sa iyo yan. Meron akong kinopya. Ako'y natatawa kasi ngayon ko lang ito nalaman. There is a book entitled A View from the Zoo. Ang title ng libro. This is the story of a giraffe. Alam niyo yung giraffe? Siguro yung giraffe, ganyan kataas yan, sabay bakal na yan. Di ba? Doon ko kinuha. It is written by Gary Richmond, yung author ng libro. Kinopya ko, ang sabi doon. In it, he talks about the birth of a giraffe. Now listen to this. Ito yung bibigyan natin itong kinuha kong ilustrasyon kasi sinasabi natin, pag tinignan natin ang Biblia, reality, na tayo ay may mga pagsubok, may mga bigat ng buhay, may mga problemang dumarating. Pero kung titignan natin ang Biblia, makikita natin that in such times, ito ay beneficial sa atin bilang mga mananampalataya. Dumarating ang pagsubok, hindi para sirain tayo. Tandaan mo yan. Okay? Hindi para tayo sirain. Okay ba? Naiintindihan ba? Tama? So, ito yung kinopya ko. These trials, burdens, when we look at the Bible, we can see that it is beneficial to us. Okay? Kung minsan, yan ang ginagamit na disiplina ng Panginoon. Tama? Kasi alam nyo, minsan may mga lapses tayo eh. Pero ayaw ng Diyos na magpatuloy tayo dyan. Padadalang ka ngayon ng disiplina. Kung minsan may pagsubok yan. Kaya pag dyan ka lang nakatanaw, lungay-ngay ka talaga kasi hindi mo natatanaw yung grasya ng Diyos. Okay? So, sinasabi natin dito, pag tinignan mo ang Biblia, okay, makikita natin, sang-ayon sa mga salita niya, napakarami, na itong mga ganitong pangyayari, benepisyo ito para sa atin. And I copied this illustration, the birth of a giraffe. When a calf is born, he falls 10 feet and lands on his back. Hindi pala ito naupo. Pag nanganganak, ito'y sulat ng zoologist. Okay? Siguro, nakikita nila pag nanganganak yung giraffe pala, pag nanganganak, akalain mo yun, ang taas-taas. Pag nanganak, puk! So yung anak, babagsak yun. Bang! He falls back. Okay? The mother momentarily hovers over the newborn before kicking the baby, okay, head over heels. Anong sabi? Pagkatapos ng bumagsak, pak! Okay? Medyo, siguro, didila-dilaan ng nanay yan. Pagkatapos doon, bigs!
Bibigwasan. Okay? Now, if the cop doesn't get up, pag hindi pa rin tumayo, sabi ron, he gets another good kick. Okay, pag sipa niyang ganun, okay? At hindi pa rin tumayo, isa pang uling sipa. Okay? And she repeats this process to stimulate his effort. Ano? Palagi niya itong ginagawa. Ano? Paupuin muna natin yung mga bisita natin dyan. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Okay, oh. Oh. Makinig lang muna po kayo. Okay lang po ba? Ayun. So, ganito pala yung girafe pag nanganak. The point here, gusto kong ulitin muna para makasunod yung ating mga bisita. Ang sinasabi natin dito, yung mga pagsubok ng buhay, hindi natin naiwasan yan eh. Yung mga problema, hindi tayo nakakaiwas dyan. Kaya wag tayong manalangin, Panginoon, wag mo kaming bibigyan ng problema. Hindi po mangyayari yun. Okay? Kasi parte na yan ng buhay. So, pag dumating yan, ang sinasabi natin, at tinignan mo yung perspective ng Bible, according to the burdens of life, ayon sa mga problema ng buhay, makikita natin na yung mga ganyang pagkakataon, mga burden, beneficial sa atin. At kinukuha natin kung papaano, halimbawa, yung halimbawa ng panganganak ng girafe. Pag nanganak pala, hindi pala naupo, talagang ilalaglag yung anak. Sana ang mga bata ngayon, ganyan ipinapanganak. Hindi ba? Kasi paglaki, titigas ng ulo eh. Di ba? Sana wag dito. Para sa mas mataas pa. Mapalad kayo. Di ba? Yung mga magulang ngayon, pag nanganganak, sa St. Luke's pa, pag may pera. Tama? Pag walang pera, hindi naman pag walang pera, pag konti lang ang pera, doon sa mga mumurahing hospital. Hindi ba? Pag walang pera, sa JP. Pag wala talaga, sa kumadrona. Sa bahay. Buti na lang hindi kayo naging girafe. So ito yung sinasabi. At patuloy niya raw, inuulit yung ganoon. Pag hindi pa rin tumatayo, sisipain niya uli yan. Sisipain niya uli yung bata. And finally, when the little giraffe gets up in his wobbly legs, ang sabi ron, the mother kicks him off his feet again. Pagtayo, sisipain na naman daw uli. Okay? To an outsider, such behavior seems cruel. Parang hindi normal yun, hindi ba? Yung ganong ugali. Sabi dito eh. Sa outsider, parang hindi normal. Oh, bakit sinisipa ng girafe? Siguro ganun. Pag tayo yung nakakita nun. Okay? To the mother, to the outsider, that is what we're thinking. But to the mother of the giraffe, it is an expression of love. It is an expression of love. This first lesson in life helps the newborn quickly develop the skills needed to move rapidly with the herd when predators are near. Okay, tinetrain sila. Ganun pala yun. Kaya parang sisipain siya. Para siguro pagsipa. Okay. Tapos pagsipa na naman, training pala yun para pag may dumating na mga panganib, mga predator, yung mga gusto silang, di ba? Madali siyang makakatakbo. Troubles and trials in life are like that. It is beneficial to us. Tama? But you know what? Sometimes we feel as though it is hard to move on when trial comes. Tama?
Napakahirap mag-move on. Kasi nakafocus tayo ron eh. Hindi tayo nakafocus doon sa grasya ng Panginoon. Nakafocus tayo doon sa problema, nakafocus tayo doon sa pangit na pangyayari, kaya ang hirap-hirap nating move on. Na para bang down na down tayo. Andiyan ka ba? Isipin mo, marahil, God is simply working to strengthen you or to strengthen us. Pinalalakas niya tayo. A comment said, ito pong mga comment na kinukuha ko, ito ho ay trusted. Hindi ako basta pupulot ng ibibigay ko sa inyo. Ang sabi, trials and troubles are part of God's way of growing us. Okay? Yung mga pagsubok ng buhay na yan, paraan yan ng Diyos para palaguin niya tayo bilang isang mananampalataya. It is God's way of building us. Okay? Paraan ito ng Diyos para tayo ay patibayin niya. And it is God's way of maturing us. Tama? Paraan ito ng Diyos para mag-mature tayo bilang mga mananampalataya. Nandiyan ka ba? Kaya alam nyo, yung pagsubok ng buhay, dapat matuto nating i-handle yan in a mature way. Nandiyan ka ba? Dapat alam nating harapin ito, hindi parang bata. Hindi parang walang lakas. Nakukuha? Dapat, kasi nandyan na yan eh. Common na yan na nangyayari sa atin eh. Tama? Hindi na yan maaalis. Nandyan yan palagi. Kaya nga, dapat tayo ng mga mananampalataya, palagi tayong nakatanaw doon sa pagbiministeryo ng Panginoon, yung kanyang biyaya sa atin. Okay? We have paraan ito ng Diyos para tayo ay palaguin, para tayo ay patatagin, para tayo ay maging mature na isang mananampalataya. Kaya ang sabi ko nga, sa mga ganitong tagpo ng buhay, dapat hindi tayo parang bata. Nakukuha? Na pinaglalaroan tayo ng mga pagsubok ng buhay. Are you with me? Okay? Kasi merong grasya na nagmiministeryo sa atin. Pinalalago tayo, pinatitibay tayo. And if we think that way, okay, matibay tayo sa pagharap sa mga pagsubok. Hindi natin hinahayaan, sabi ko nga, na maka-score si Satanas sa atin ng 1-0 man lang. Tama? Sabi ni Brother Ronel kanina sa akin, Pastor, tong week na to parang naka 3 points eh. So we must develop. Kasi yung grasya ng Panginoon, nandyan ang pagsubok, pero tandaan mo, ang grasya ng Diyos palaging nandyan. Amen? Ang sabi ng Jeremiah 31 verse number 2. Tingnan ninyo. Aklat ni Jeremias 31:2. Andiyan na kayo? The Bible says, "Thus saith the Lord." Ito ang sabi ng Panginoon. The people which were left of the sword found grace in the wilderness, even Israel, when I went to cause him to rest. Anong sabi? Okay? Ito ang sabi ng Panginoon. The people that were left in a sword found grace. Okay? At ang sabi pa ron, when I went to cause him to rest. Sword, grace in the wilderness.
Saan sila nakasumpong? In the wilderness. Tama ba? Maraming wilderness ang buhay natin eh. Tama? Yung bayan ng Israel, saan nila nasumpungan ng biyaya ng Panginoon? In the wilderness. So remember this, in the wilderness of life, God's grace is always there. And wilderness here is a symbolic of hard times ng buhay natin. Tama ba? And it is in such wilderness, in such place, grace was found. Diyan natin nasusumpungan ang biyaya ng Panginoon. When we are at our, ano yung number 1? Lowest. When we are at our hardest. Pangatlo, grace ministers to us personally when we are at our weakest. When we are at our weakest. Alam nyo, there are times na yung lakas natin, parang naubos na. Ano ba yan? Palagi na lang ito. Ano? Yung endurance mo, parang wala na. Di ba? Sino sa inyo dito ang nagja-jogging? Di ba? Dumarating yung time, ako mahilig akong mag-jogging. Yung unang, mahirap mag-jogging. Okay, ang sabi ng mga write-ups na binabasa ko, ang pagtakbo daw, hindi raw ito hobby. Okay? Running is a gift. So, pag tumakbo ka, okay, una, malakas ka eh. Tama, pag ako'y dumarating na sa nakaka-8 kilometro na ako, unti-unti, parang, pag nadagdagan ko pa yan, okay, yung aking endurance, parang nauubos na. At pagdaan ko dito, okay, galing akong highway, pagdaan ko dyan, lalong nauubos yung endurance ko pag nakita ko yung misis ko nakadungaw sa bintana. Tanghali na, hindi ka pa tapos. May mga panahon na yung atin pong strength, yung ating endurance ay nauubos din eh. Tama ba? Yung ating power, yung gana ba natin ba? Tama? Yung bang, inspire ka. Pero pag ganyan, dumarating talaga yung parang, hinang-hina ka na sa mga dumarating ng tagpo ng buhay na ganito. Naku kayo, ano ba yan? Paulit-ulit na lang ito. Ayoko na. Minsan ganyan, pinakamadaling solusyon natin, ayoko na. Hindi ko na kaya. Ang dali lang nun eh. Tama? Kadalasan sa mahihirap na tagpo ng buhay, ang pinakamadaling solusyon na naiisip natin, yung salitang, ayoko na. Hindi ko na kaya. Napakadali. Nasabihin yan. Pero yung magpakalakas ka, magpakatibay ka, magpatuloy ka, parang napakahirap. And you know what? When we reach the point that we are on that weakest part of our life, always think that God is ministering to us. Nagmi-ministeryo ang Panginoon, hindi nagpapabaya ang Diyos. Tama ba? Yung mga panahong ayaw mo nang mag-move on, suko ka na, isipin mo, ang Diyos hindi ka sinusukuan. Tingin uli kayo dito. Dito muna. Tingin kayo sa akin. Ang Diyos hindi tayo sinusukuan. Dito naman.
Hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Sa taas naman, hindi tayo sinusukuan ng Panginoon. As what He promised, He will never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man lamang. Okay? Naalala ninyo yung binasa ko kaninang lyrics ni Annie Flint. Balikan natin yung isang tagpo. Ang sabi niya, when we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed ere the day is half done, when we reach the end of our hoarded resources, our Father's full giving is only begun. Amen? Yung pagkakaloob ng Diyos ay nagsimula na. Tama? Isaiah 40:29. Ang sarap pakinggan yung mga bata, hindi ba? Andiyan ba si Pogi? 29:40. Ang sabi rito, He giveth power to the faint. Sino raw ang nagbibigay ng lakas sa mga nanglulupaypay? Sino raw? Ang Diyos. He giveth power to the faint. And to them that have no might, He increases His strength. Sa mga tagpo ng buhay mo na parang ayaw mo na, wala ka ng lakas, naubos na. Dumarating ang grasya ng Panginoon. Tama? A poem of unknown writer, ang sabi, God's grace is great enough to meet the great things. The crashing waves that overwhelm the soul, the roaring winds that leave us stunned and breathless, the sudden storms beyond our life's control, God's grace is always sufficient. Supisyente palagi ang grasya ng Panginoon. Tama? Ang sabi ng mundo, when you are at the end of your rope, ito ang sabi ng sanlibutan, kapag ka ikaw ay dumating na dun sa dulo ng iyong pisi, okay, tie a knot and hold on. Okay? Tama na, naubos na yung PC ko. Buhulin mo, kapatid. At kapitan mo yung buhol. But God says, that is, yung sabi ng mundo, which is okay naman, hindi ba? Huwag kang bibitaw. Kasi pag walang buhol, baka dumulas yun. Pero pag may buhol, kapitan mo lang. Pero ito ang sinasabi ng Diyos. When you are at the end of your rope, my grace is sufficient for thee. Supisyente ang biyaya ng Panginoon. Yes, my beloved, God's grace is enough to help us to meet anything that comes our way. Supisyente. Okay? When we are at our lowest, when we are at our weakest, there is the personal ministry of grace in our life. Kaya alam niyo ang aral na makukuha natin dito. Palagi natin tanawin na mayroong kasukat na grasya ang Panginoon sa bawat tagpo sa buhay natin.
Uulitin ko. Listen very carefully. Sa bawat tagpo ng buhay natin, merong kasukat na grasya ang Diyos para makaagapay tayo at makapagpatuloy. God, His grace ministers to us in a very personal way. In our lowest, in our weakest, in our hardest situation. Pangalawa, the provided measure of grace. Yung measure na ibinibigay ng Panginoon na grasya. Okay? So James tell us, anong measure? He giveth more grace. That's the measure. Sabi niya, God giveth more grace. Now, in what measure does God gives us His grace? Sa anong sukat? O anong sukatan? Okay? Na ibinibigay niya ang kanyang grasya. Kasi yung sabi niya, doon sa kanyang statement, He giveth more grace. We can see, dito sa mga talata, that the measure of grace is based on, number one, God's nature. God's grace ay nakabase doon sa katangian ng Panginoon. So when we think of grace na ibinibigay sa atin, we must first consider where grace comes from and who is giving that grace. Okay? At dito, kaya ko nasabi yon, kasi si James, gumamit siya ng personal pronoun na he. Tama ba? Yun ang Panginoon. Okay? So James reminds where grace comes from and who is what? Giving that grace to us. Or who is doing the giving. Okay? Saan ba nagmumula yan? Grace comes from none other than God Himself. Kaya nga, bakit ko ito nasabi? Kaya nga, alam ninyo, mga kapatid, pagdating ng mga mabibigat na tagpo ng buhay na ito, pagsubok, problema, tukso, wala tayong ibang dapat lapitan at wala tayong ibang dapat hanapin kung hindi ang Diyos lamang. Naintindihan ba? Kakambyo ka, huwag pa atras. Dapat pasulong. Okay? Tama? Kasi kadalasan, alright. Kadalasan, pagdating ng mga ganitong tagpo sa buhay, ang kambyo natin reverse. Hello? Hindi po. Dapat, mga driver, primera, segunda, tercera. Dapat palaging pasulong, pasulong, pasulong. Hindi pa atras. Nakukuha. Kaya ko po ito sinasabi. Okay? Na kapag dumating yung tagpo na mahihirap sa buhay natin, kahit hindi mahirap sa bawat tagpo ng buhay natin, wala tayong ibang dapat hinahanap kung hindi Diyos. Sa trabaho, Diyos muna ang hanapin mo. Tama? Sa pagpasok sa eskwela,
Diyos muna ang hanapin mo. Sa exam, Diyos muna agad ang hanapin mo. Sa kawalan ng pera, Diyos muna agad ang hanapin mo. Kawalan ng isasaing, kulang ang pagkain, Diyos muna ang hanapin mo. Huwag tao. Diyos palagi sa buhay natin. Si Jesus palagi ang hanapin natin. Tama? And through that, hindi ka makakambyo patalikod. Hindi ka marireverse. Hindi ka mababackslide. Why? Palaging ang Diyos ang focus sa gitna ng mga problema. Nakafocus ka sa grasya ng Panginoon. Naiisip mo palagi, merong ginagawa ang Diyos na pagpapatibay sa iyo. Nakukuha ba? Palagi tayong forward sa Panginoon. Kaya nga may Diyos eh. Ang Diyos hindi palamuti. Hindi katahang isip lang. I-practice natin na merong Diyos sa buhay natin. Yung Diyos na yan ang gagawa ng mga imposibleng bagay. Diyos lang naman ang nakakagawa dyan eh. Kung ang tingin mo sa sitwasyon mo, naku, imposible nang matapos ito, tumingin ka sa Panginoon. At matatapos yan. Huwag mong tignan yung sitwasyon. Ang tignan mo yung magagawa ng Diyos sa buhay natin, sa problema, sa pagsubok, sa kawalan. Dapat maging aral sa atin ito. Look at me. Dito ang tingin. Maging aral ito sa atin. Para hindi tayo sa tao umaasa. Kasi ang Diyos ang gagamit ng tao. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para bigyan tayo ng solusyon. Tama? Kung yung tagpo ng buhay na mahihirap, lalo ka pang lalayo sa Panginoon, natapos ba? Hindi naman eh. Tama? Ang Diyos. Kasi alam nyo, ang tawa yun nilang pagtiwalaan ng Diyos eh. Bakit? Kasi hindi nila nakikita eh. Tama? Kaya yung tao, palagi ang hinahanap yung kapwa niya tao kasi yun, naku, maganda yun. Magbibigay yun ng doon tayo. Kaya tignan mo, pag niyaya mo ang tao, pumunta sa simbahan, makinig ng salita ng Panginoon, napakahirap. Pero, pag sinabi mo sa tao, may ayuda doon. Tama? Madilim pa, nakapila na yung mga tao, nag-aaway pa. Kasi yun ang inaasahan nila eh. Ayaw nilang subukin ang Panginoon. Kaya sabi nung Malakay, di ba? Prove me now. Subukin ninyo ako. Pero ang Diyos, subukin ninyo ako. Palagi na lang yan, tao na yan ang sinusubok mo. Ako naman ang subukin mo. Magpakatapat tayo sa Panginoon. Ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Kayo na mga young people, give your life to God. Tayo na mga magulang, ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Prove Him. At masusumpungan natin siya. Hindi ba yan yung Matthew chapter 6? Tama? Ano sabi ng Mateo 6? Yung mga tao, ang kinabibisihan nila, yung kanilang kakainin. Sino sa inyo dito ang hindi kumakain? Lahat tayo kumakain. Tama? Kaya lahat ng karamihan ng mga tao, ang busy sila sa papa. Yan yung kanilang pagpapagal para may pambiling pagkain, pambili ng damit. Okay? Lahat na ng lakas inuubos na pagdating sa mga material na bagay para masunod yung gusto ng katawan. Pero hindi napapansin yung gusto ng Espiritu. Tandaan po natin palagi, meron tayong kaluluwa. At hindi yan matutumbasan ng kanin o tinapay. Nakukuha ba? Baka wala kang kaluluwa. Walang kaluluwa, pakitaas ang kamay. Wala. So inaamin nating lahat tayo may kaluluwa. Tama? Kaya nga,
ang buhay na to, hindi natin inuubos sa pagtatrabaho lang para pakainin lang itong katawan na to. Are you with me? Kung hindi ang buhay na to ay ibinigay yung buhay sa atin para mas higit pakainin natin yung ating kaluluwa. Kasi itong katawan, pagkain nito ng ilang mga taon, kain ng kain, bukas patay na to. Pero yung kaluluwa mo, hindi yan namamatay. Okay, kaya kailangan niyang kumain. Anong kailangan kainin yan? Espiritual na bagay. Salita ng Diyos. Ang sabi ng Mateo, sapagkat ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kung hindi sa bawat salita ng Panginoon. Diyan nabubuhay ang tao. Sa salita ng Diyos, sapagkat ito ang tunay na buhay. Ito ang magbibigay sa atin ng tunay na buhay. Tama ba? So, subukin natin ang Diyos natin. Ano sabi ng Mateo? Inuubos ng lahat ng tao ang kanyang lakas para pakainin, damitan. Tama? Pero anong sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? Hindi ganyan. Ang sabi ng Mateo, unahin mo muna ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Yung mga pagkain, okay, yung mga pagdamit-damit, lalo na ngayon, ang daming lumalabas na damit. Hindi ba? May damit nakita yung tagiliran, may damit nakita yung tiyan, may damit na mahahaba, ang dami. Hindi kagaya nung araw, isang lang ang damit. Wala ka ng pagpipilian. Ngayon, kulay lang, hindi magkasundo eh. Hindi ba? Okay. Tama? Pero sabi, unahin mo muna ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Pati sa pagkain. Noon, sa panahon nila, wala naman ibang pagkain noon, hindi tinapay lang. Tama? At pulot-pukyutan. That's all. Wala ka nang hahanapin pa na toasted siopaw. Wala. Pero sarap na sila ron. Pero ang sabi ng Panginoon, baski si Satanas, sabi niya nga, di ba? Gawin mo kang tinapay yan. Tama? Tinapay din. Kasi yun lang talaga ang pagkain nila noon eh. Pag merong pagkain na tinapay, masaya na sila noon. Ngayon, ang dami ng pagkain, hindi pa nakukontento ang mga tao. Tama? Kaya nga, nauubos yung lakas sa paghanap ng pagkain. Pagkain, damit. Ito ang kinabibisihan. TikTok dito, Lazada doon. Okay? Ano pa? Shopee dito. Ha? Meron pa ba? Ang dami, di ba? Kaya ako hindi ko inaaral yan. Hindi ako marunong talaga yan, really. Pagka, yung misis ko, magaling dyan. Kayo rin, magagaling kayo dyan. Hindi Pero sabi ng Panginoon, unahin mo ako, at yung mga bagay na yan, idadagdag lang sa'yo. Pag inuna mo ang Diyos, yung mga bagay na pinuproblema mo, susundan ka lang yan. Tama? Blessing ng Panginoon yun. Pag inuna mo siya, merong blessing na sumusunod sa'yo. Naku ha? Pag inuuna mo ang Panginoon, hindi ka magugutom. Thank you, Joyce. Hindi ka niya gugutumin. Are you with me? Hindi ka niya pababayaan hubad. Hindi ka pababayaan na hindi ka makasuot ng maayos na damit. Kasi inuuna mo ang Panginoon eh. Turo naman niya sa Biblia talaga yun. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these material things will be added unto you. Ang problema, maraming mga tao, ayaw niyang dagdagan sila. Gusto nila sila yung naghahanap. Naku ha? So, our God is a giving God. Hindi po madamot ang Panginoon.
Naku ha? Alam nyo, hindi ko sinasabi na kilala ko na talaga ang Panginoon. Buong buo. No. Ang Diyos, komo, hindi po natin nakikita. Dapat natin siyang pagtiwalaan. Tama? Meron isang Sunday school teacher. At siya po ay nagko-communicate na sa mga bata na sinasabi niya that God is always with us. Palagi niya sinasabi yun. Even though we cannot see Him. Sabi ng Sunday school teacher. A 4-year-old claimed to understand the concept. 4 na taon. May mga 4 na taon sa taas. Okay? Ito, 4 years old. Naintindihan niya yung sinasabi sabi niya, ang Diyos palaging nariyan kahit hindi natin siya nakikita. Sumagot yung 4 years old. I know who He is. Sabi ng bata. He is the one who opens the door at the grocery store. Nawa? Nakita nyo na yung mga pintuan? Di ba? Lalapit ka pa lang, bumubukas na. Yung pala yun. Di ba? May mga pinto ganyan, di ba? Pag gano'n pa lang ng kamay mo, bubukas na yung pinto. Yung pagkakaintindi ng bata. Doon sa, ang Diyos palaging nandiyan dyan. Mga kapatid, ang Diyos palaging nandyan. Kahit hindi mo siya nakikita, kumikilos siya sa buhay mo. Pagtiwalaan mo siya. Hindi mo na siya kailangang makita. Ang dapat mong makita kung paano siya gumagawa sa'yo. Pagtiwalaan mo siya. Tama? So, hindi po liko ang Diyos natin. Are you with me? There is a verse in Psalms 84, verse 11. Ang sabi ron, for the Lord God is a sun and a shield. The Lord will give grace and glory. No good things will He withhold from them that walk uprightly. Wala siyang mabuting bagay na ipagdadamot sa kanila na lumalakad sa kanyang katwiran. Tama? Kung hindi ka lumalakad sa katwiran ng Panginoon, do not expect. Nandiyan ka ba? Ano? But sabi rito, He do not withhold His blessing, His grace to them that walk uprightly. Tama? Doon sa 1 Timothy, chapter 6, verse 17. This is one of my favorite verse. And I copy it. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Ano sabi ron? Paalalahanan mo sila na mayayaman sa mundo na ito, na huwag silang magiging mayabang, nor trust in uncertain riches. No? Na huwag silang magiging mayabang o magtiwala sila sa mga yaman na walang katiyakan. When you say uncertain, walang katiyakang yaman. Tama? But trust in the living God. Paalalahanan mo sila na huwag silang magtiwala doon sa kanilang yaman. Okay? Huwag. Kung hindi, paalalahanan mo sila na magtiwala sila sa Diyos. Bakit? God gives us richly all things to enjoy. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay na magbibigay sa atin ng kagalakan. Amen? So, according to His nature,
Sa Diyos. Magmumula lahat. Kaya, sa Diyos tayo titingin. Huwag sa tao. The provided measure of His grace is based upon God's nature. The provided measure of His grace is based upon our needs. Sa atin pong pangangailangan. May pangangailangan ka ba? Hello? Ako meron. Ang dami. Ikaw ba meron? Ay, wala, pastor. Okay na ako. So, wala na akong masasabi dyan. Tama? May pangangailangan ka ba? Oh, meron. Dito po sa Bible, marami tayong makikita. Doon sa 2 Corinthians chapter 4, verse number 15, mababasa natin doon, what? Of God's abundant grace. Doon sa 2 Corinthians chapter 9, verse number 14, we can read there the God's exceeding grace. In 1 Timothy chapter 1, verse number 14, dito makikita natin that Paul combined both the ideas. He spoke of God's exceeding grace and he spoke of God's abundant grace. Pinagsama ni Pablo. Doon sa 1 Peter chapter 4, verse number 10, Peter spoke of the manifold grace of God. Kung sinabing manifold, iba't ibang grasya ng Panginoon. So therefore, with those verses, okay, sa mga verses na yan, idinideklara sa atin ng Biblia, uulitin ko, sinasabi sa atin ng Panginoon, through His Word, that God's grace or His grace is very, very sufficient sa buhay natin. Tama? There is always grace for every need and grace enough for every situations of our life. Sapat ang biyaya ng Panginoon. Tama ba? Kaya nga, whatever our needs, whatever the demand of grace or for grace sa buhay po natin, sa bawat sirkumstansya, meron palaging hustong sukat at supisyenteng biyaya ng Panginoon. Amen? Ano ang sabi ng Panginoon kay Pablo? Nung siya ay dumaranas ng matinding pagsubok na pisikal sa kanyang buhay. Nananalangin siya palagi, Panginoon, tanggalin mo na po ang pagsubok na to. Panginoon, tanggalin mo na po ang sakit na ito. Tinanggal ba ng Panginoon? Hindi. Ang sabi sa kanya, Pablo, ang grasya ko ay sapat para sa iyo. Sapagkat sa panahon ng kahinaan, in time of weakness, mas malakas ako dyan. Ako ay lumalakas. Tama? So yung grasya ng Panginoon ay sang-ayon din sa pangangailangan natin. There is a quote that I copy. Ang sabi ng quotation, if you need abundant grace, you will receive abundant grace. If you need exceeding grace, you will receive exceeding grace. If you need exceeding abundant grace, God will give you exceeding abundant grace. If you need manifold grace, God will give manifold grace. God's grace is dispensed according to our need, not according to our want. It is according to our needs. Amen? So, kanino tayo titingin? Meron bang magbibigay ng abundant grace na kapitbahay mo? Sa una, siguro. Pangalawa, siguro. Pangatlo, mainis na yan. Hoy,
Totoo ba? Ano? Sa pangalawa, sa una, okay. Okay? Pangatlo, parang sumusobra na ito. Hindi ba? Ganyan eh. Pero ang Diyos, hindi siya nauubusan ng grasya para sa nagtitiwala sa Kanya. Tandaan mo, ang Panginoon nagmiministeryo ng personal sa atin sa Kanyang grasya. Tama? At ang Panginoon, pag nagkaloob, sukat ang ibibigay niya sa atin. Bakit? Unang-una sa lahat, because of His nature. He is a giving God. Pangalawa, may pangangailangan ka eh. Tama ba? And according to your needs, my needs, God, His grace is sufficient. Okay? So, in conclusion, ang sinasabi sa atin dito, mga kapatid, since ang grasya ng Panginoon ay nandiyan, pagtiwalaan natin siya. Since ang pagsubok ay hindi na naaalis, nandiyan yan palagi. Katatapos lang nung isa, mamaya meron na naman. We must grow. We must be mature sa pagharap sa mga ganyang tagpo ng buhay. Amen? Magtiwala tayo sa grasya ng Panginoon. Humingi tayo sa Kanya. Tama ba? Huwag tayo humingi sa tao. Ang Diyos ang magdadala sa iyo ng tao. Are you with me? So God's grace is abundant. Hindi na uubos. Tayong lahat ay tatayo. Mananalangin tayo. Manalangin tayo ng pasasalamat sa Panginoon natin. Kung habang nakikinig ka, nag-usap sa iyo ang banal na Espiritu personally, lalong-lalo na doon sa time ng pagpapakumbaba sa Panginoon, ito ang kanyang hinihingi. Hindi pagmamataas. Tama? Nagpapala ang Diyos. Ang grasya niya ay ibinibigay niya sa mga taong mapagpakumbaba. Ngayong umaga, ang pusong mapagpakumbaba ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Ang pusong hindi kontento sa magagawa natin, kung hindi puso na hinahanap kung ano yung magagawa ng Diyos. Tama? Manalangin tayo. At sa ating pananalangin, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga hinaing. Lahat tayo ay may pangangailangan. Okay? Kung ikaw ay may pangangailangan, merong grasya na nakaabang ang Diyos sa iyo. Okay? Ilapit mo sa Panginoon. Panginoon, please po, pagpalain ninyo ako ng maraming grasya na nag-uumapaw. Ibaba mo ang iyong puso, kapatid. Ihakbang mo ang iyong mga paa patungo dito sa altar as a sign of humility before God. Come on. At sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, kailangan kita. Walang pinipili. Miyembro ka man ng simbahang ito o hindi. Magpakababa ka sa Panginoon. At sabihin mo, Panginoon, kailangan kita. Panginoon, kailangan ko ang grasya mo sa bawat araw ng aking buhay. Panginoon, may pagsubok ako. Meron kaming kakulangan. May problema kami sa pamilya. May problema kami sa paaralan. May problema kami sa pag-aaral. May problema kami sa opisina. O Diyos, dumadalangin po ako ng grasya ninyo. Salamat, kapatid. Mananalangin tayo.
Ano? At sa panalangin ito, ang kinin mo ng grasya ng Diyos ay sapat sa iyo. Ibaba mo ang iyong puso. Ipasakop mo ang iyong isip sa Panginoon. At hayaan mo, sang-ayon sa kanyang mga salita na sinasabi, nagbibigay siya ng grasya. Tanggapin mo ng pananampalataya. Ama naming Diyos, salamat, Panginoon, sa grasya mo na hindi namimili. Salamat sapagkat nabatid namin sa inyong mga salita na sa panahon ng mga kaguluhan ng buhay, kagaya ng mangyayaring ito sa aklat ng James, ang grasya mo, Panginoon, ay inyong ipinagkakaloob. Ama, nasa amin po ang pag-amin ngayong umaga at hindi namin maitatanggi na hindi kami maaaring mabuhay nang wala ang grasya po ninyo. Kung kaya nga, Panginoon, sa paglapit namin ito, hinihingi po namin, hindi lamang po isang grasya, kung hindi kagaya ng inyong pangako, maraming grasya ninyo ang amin pong kailangan. Please, Panginoon namin, kahabagan ninyo kami. Kahabagan ninyo kami. At hayaan ninyo na sang-ayon sa mga salita po ninyo, masumpungan namin ang grasya ninyo sa panahon ng mga lubak ng buhay, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kalituhan, sa panahon ng kahinaan, sa panahon ng kami, Panginoon, ay nasa mababang kalagayan ng aming mga spirito. Kailangan po namin ng grasya ninyo. Muli, Panginoon, palakasin ninyo kami. Tulungan kami, O Diyos, na imbis na kami po ay lumayo, lalo kaming lumapit sa inyo. Ama naming Diyos, sapagkat ang sabi ninyo sa pamamagitan ni James, na siya na lumalapit sa inyo, mas lalo kayong lumalapit sa Kanya. Panginoon, salamat. Purihin kayo sa buhay namin. Salamat po. Ito po ay aming panalangin, samo sa inyo, sa pangalan lamang ng Panginoon naming Jesus. And all God's people will say,